Hello, sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po muli si Prox Benz na nagbabalik sa ating pong maiksi natin pag-uusapan. Yan. Ito po sabi ko nga po dito sa Mateo 24 verse 44, kaya maging handa rin kayo dahil ako na ang anak ng tao ay darating sa oras ng hindi ninyo inaasahan. True, totoo po yun mga Prox, no? Ang ating Panginoon ay mo advance. Ganyang kabuti ang Panginoon, ganyang kamahal tayo ng Panginoon dahil advance na sinasabi niya na tayo maging handa at darating siya. Darating ang anak ng Diyos na siya po yung susundo sa atin dito po sa mundong ito. Ano? At Diyos sa atin, ganun na lang talaga katindi. Bakit? Kasi kung hindi tayo ganung binibigyan ng warning, maaring hindi tayo nakahanda o hindi tayo naka-prepare sa darating na pagkakataon na siya'y dumating. Pero wag naman nating asamin na parang kailangan nating malaman kung kailan. Bakit? Kasi minsan may mga ganito mga kaisipan ng tao eh. Hindi naman lahat po ng mga kaprox. Minsan siguro kung hindi sinabi ng Diyos na walang ganyang verse na o salita na sinabi niya, maaaring mga tao magagawa ng kasalanan, gagawin muna yung lahat ng mga bagay na mali, tapos sa huli, pag malapit na dumating ang Panginoon at sasabihin sa kanya, ay saka siya mahihingi ng tawad. Diba? Mayroong ganun eh. Hindi maiiwasan yung ganun eh, na teka muna, kailangan ma-experience ko muna ng bagay ito. Teka muna, kailangan makapag-vision muna ako, matikman ko naman to, di ba? Teka muna, mag-ano muna ako, ubusin ko muna itong mga kayamanan ko, di ba? Hindi tama po yun sa pananaw. But sinasabi ko nga po ay hindi naman lahat. Maring meron, maring wala naman, maring mali ako, di ba? So, sabihin, ang kagandahan ng sinasabi ng verses na ito, na sinasabi ng Diyos ay maging handa po tayo sa lahat. Na lagi po nating tayo po ay pagdating niya, yung tayo po ay wala pong kasalanan. Maring mahirap naman yung walang kasalanan, no? Pero sabihin, tayo po ay mas maigi po yung tayo po ay lagi po humingi ng tao sa Kanya. Yan. So, mas maganda na pong pakinggan yun na habang tayo bago matulog, hindi natin alam, madaling araw ba po darating ang Panginoon? O di ba? O tanghali ba? O hapon ba? Di ba? Ang ibig sabihin, paggising mo sa umaga, ay manalangin ka. Mingi ka na ng comfort, mingi ka ng pagpapatawad, mingi ka na ng Panginoon na ibigay mo na yung buhay mo sa Panginoon, alamin mo na yung oras mo para sa Kanya, na alam naman natin na anytime may say darating, di ba? So, laging ganun mga kaprox na maging handa lang po tayo sa ano man po pwedeng mangyari sa ating buhay. Maring hindi nga dumating ang Panginoon, pero maring baka kuhanin tayo ng Diyos, di ba, na mas maaga. So, ibig sabihin, nandun pa rin yung pagkakataon natin, yung anak ng Diyos ng ating ama, na parating yung anak na ating Panginoong Hesus ay binibigyan tayo ng chance upang tayo ay makapagsisi, upang matalikuran natin ating pagkakasala. At sabi nga ng isang pastor na narinig ko, no, lagi ko po ito po hindi, siguro nakatanim na po sa isip ko, na lagi po niyang nababanggit yun sa amin, na sabi niya, mas maigi yung marami kang ginagawang yung plano sa ating Panginoon na ginagawa, kasi wala kang ginagawang plano, kahit malang plano, di ba? Actually, totoo naman po di ba? Kapag tayo po yung mga Kristiyano na, dapat sinusuri natin yung sarili natin na huwag tayong ma-stag. Yung parang nandun ka lang, ministry o sitting ministry ka lang, nakikinig ka lang, okay, fine. Every Sunday o every Friday, sumisimba ka. Pero, anong ginagawa mo? Sitting ministry ka eh. Isabihin, yung hindi ka nag-grow, hindi ka nagpapagamit sa Diyos, hindi ka nagpapagamit sa sinasabi ng pastor na umayo ka, mag-evangelize ka, or magpagamit ka sa ministry. Ang daming pwedeng ministry na pwede mong pasukin eh. Sabihin, pagpagamit. Pero ikaw mismo, na kung ikaw ini-stag mo yung sarili mo na parang hanggang doon ka lang, hindi rin naman tama, di ba? No? Hindi mo pwede sabihin, wala akong talent sa pagkanta, walang talent sa pagtugtog, wala akong talent sa pagsasalita. Yung bang mismong sumuport ka lang, yung bang sabihin na natin na merong humayo
nag-evangelize, kasama ka at isa ka sa nagpe-pray doon, malaking ano na yun, pagkakataon na nakatulong ka sa ministry. At hindi lang sa ministry, kundi sa ating Panginoon, di ba? Na sabi nga, na yung nananalangin ay pinakikinggan ng Diyos. So, kung ikaw yung isa roon, magpagamit tayo, di ba? So, tandaan po natin na habang tayo nabubuhay, habang tayo ay narito sa mundong ito, ay of course kailangan nating magtrabaho, kailangan din nating mag-enjoy sa ating buhay. Hindi naman masamang mag-enjoy Basta tandaan po natin, tama yung ini-enjoy mo sa sarili mo. At lagi mo kasama ang family mo, dapat, di ba? At maging straight ka sa sarili mo na meron kang oras para sa pamilya at meron kang oras sa ating Panginoon. So, di ba Friday, Saturday, o sa Friday dito sa Middle East, dyan naman sa ibang bansa ay Sunday. So, tapos mawawala ka pa. So, ano na nangyari? Ngenge. Di ba? To be honest lang naman po tayo. Maging real talk lang po tayo na tayo po bilang tumatanda sa pagiging isang Kristiyano ay magpagamit po tayo. Huwag po tayong lagi pasaway. Na lagi na lang parang sinasabi mo, nagbibigay naman ako o nagtatight naman ako Sila nang bahala dyan, sila ng pastor na yan, yung mga elders na yan, yung mga coordinator na yan. Huwag pong ganoon. Tayo po ay pare-parehas pong tao na nilalang ng Diyos, binigyan ng hininga at humihinga ka dahil sa Panginoon, dahil libre yung hangin na kinukuha mo, ay dapat ibalik mo rin sa Panginoon yung ninanais ng Diyos na paglilingkod. Diba? So, wag naman po tayo maging parang paasa sa simbahan na parang, sige lang, okay lang, support ako dyan. Minsan ito, nangyayari, di ba? Minsan, papatawag ng prayer meeting o intercessor. Minsan, sasabihin, ating ka ba? Hindi, di mo makakadalo. Pero ang presence ko nandun. Wow, di ba? Wow. Di wow. Presence mo nandun. Hindi ka maramdaman. Ano ka, ghost? So, sabihin ko, maaari pa, huwag ka na magsalita na lang. Baka maaaring mas medyo pa na kesa naman magdahilan ka pa na sabihin mo na yung presence mo ay support naman ako, ay wag na lang. Sabihin mo na lang, hindi ka makadalo. Period, di ba? Huwag ka lang gumawa ng eksena, huwag ka lang tandaan na kung ayaw, di diretso sabihin, kung gusto, di ba? Lagi naman nababanggit yan Kung may paraan, gawin. Kung wala, ay talagang gumagawa ng kaparaan ng hindi makadalo. So, ganun lang po yun, mga kapro. Lagi natin tandaan na hindi natin may tatago o may lilihim ang ating pong mga nasasabi o naiisip sapagkat alam ng Diyos, basa niya ang ating pong isip at ang ating pong puso. Yan ang pagkakatandaan po natin. Kaya yung sinasabi ng Diyos sa atin na darating ang Panginoon na parang isang magnanakaw. Of course, saka ba nakakita ng magnanakaw, magsasabi, magnanakaw ako sa bahay mo gitong oras, darating ako dyan paganda mo kong merienda. O wala pong gano'n, di ba, Prox, no? So, ibig sabihin lang po, maging handa po tayo sapagkat ang anak ng Diyos ay darating ng hindi natin nalalaman. So, sabihin, maging handa lang po tayo sa ating pong sarili na pag dumating ang Panginoon, alam mo sa sarili mo na tayo'y makakasama ng ating Panginoon. Sabi ko nga po, walang perfecto, pero ang ginagawa ng Panginoon ay ninanais na tayo sa kanyang kahabagan ay makasama tayo. Ano gusto niya mangyari? Tayo magmanalangin, magpasalamat, at lagi natin purihin ng Diyos. Yan ang napakasarap na lagi mong gagawin. Na gagawin natin, na purihin natin ang Panginoon. Na lagi natin i-address siya, lagi natin ino-honor, lagi natin sinasabi, Panginoon, ikaw ang maghari sa buhay ko. Awitan mo ang Panginoon, di ba? Makinig kayo sa YouTube channel namin. Dami dyan. Yung pwedeng magamit sa churches ng aming pong music. Ito po yung ang likod na nag-compose. Nandiyan po lahat. At kayo na po pumili. pang praise and worship, nandiyan po. At yun po yung ating pong ninanais. Na tayo po yung laging mayroong pagalakan na tayo po yung naglilingkod sa Diyos. Upang pagdating ng ating Panginoon ay alam na natin, hindi na tayo mabigla. Na biglang biglang nawala yung katabi mo, natutulog. Ibig sabihin, iiwan ka na. Hindi po gano'n, di ba? Ibig sabihin, tayo po ay maging malapitin sa ating Panginoon. Yan. Lagi po tayong kumilala
sa kanyang kadakilaan. At lagi po natin tandaan na ang kaligtasan lang man po natin ay ang ating Panginoon. Walang iba, wala nang tatawagin kung sino. Siya lang. Pag natulog ka, Lord, gabayan mo ako. Baka mamaya dumating ka, malimutan niyo po ako. Hindi, iba. Alala mo si Lord. So, ganun po mga ka-prox, na lagi po natin tandaan na yung pong ating pong relasyon sa ating Panginoon, huwag natin pawawala. No, kung ikaw ay nasa sitting ministry, try mo. Sabi mo sa mga pastor mo, sabi mo sa pastor mo na magpagamit ka, magpakumit ka. Try mo yan. Malay mo, di ba, na kapag nandun yung presence mo na yung talent mo ay baka magamit na. No, di ba? So, sabihin mga prox, lahat po tayo ay wala pong itatago sa ating Panginoon. Kung tayo po ay nagdadahilan, ay kung ang bahala kay Lord, magpa-explain sa Kanya. Pero sinasabi ko naman po ito, ay maging handa tayo sapagkat ang ating Panginoon ay tayo'y minamahal niya. Kung bakit siya nagbigay ng warning o pagpapaalala o ano pa ba, pagre-remind na siya'y darating na biglaan na hindi natin nalalaman. So, namahal tayo ng Panginoon, mga prox. So, yun po natin tandaan. Yun naman po. At shoutout sa aking apo na si Rio Bennett Sayon. Hello, Rio. Haba ng pangalan pero tawag lang Rio. So, salamat po sa ating po mga subscribers po nito, sa ating po YouTube channel na kapit na ng kapit. At tayo naman po ginagawa naman po natin ito para po sa ating pong paglilingkod sa Diyos. At I believe na mga sa susunod, coming soon, at tayo naman po ay maka-support sa ating pong mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Maraming po salamat sa inyo pong pag-support po ninyo at nawa ay ang inyong pong kalagayan ngayon kung saan mo kayo naroon ay nandiyan ang protection ni Lord sa inyo. Ang lahat po ng OFW ay kapit lang, laban lang sa laban ng buhay. At lagi po tayong magpasalamat sa Diyos at lagi po nating alalahanin na ang buhay po ay bigay natin sa ating Panginoon. Yan. At ang Diyos lamang po ang siyang nakakabatid sa ating pong buhay sa araw-araw. At lagi natin tawagin ng ating Panginoon Jesus. Yan. So maraming po salamat muli sa lahat po ng nagsusupport at maging doon po sa aming pong Facebook. At maraming po salamat at lagi kayo pagpalain ng ating Panginoon saan man kayong dako sa mundong ito. Ito po si Brox Benz. God bless.